Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang Pilipinas Update Global. New Delhi, Islamabad. Sumiklab ang malawakang armadong labanan sa pagitan ng India at Pakistan na itinuturing na pinakamatinding pag-igting ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na parehong may sandatang nuklear sa loob ng maraming dekada. Nagsimula ang digmaan bunsod ng patuloy na tensyon sa pinag-aagawang rehiyon ng Jammu at Kashmir na agad na nagdulot ng matinding pag-aalala sa pandaigdigang komunidad. Maraming bansa ang nananawagan ng agarang pagkalma ng sitwasyon. Ayon sa mga opisyal mula sa dalawang panig, sumiklab ang matinding palitan ng putok sa hangganan nitong Martes ng gabi na sinundan ng mga opensibang panghimpapawid at lupa sa iba't ibang bahagi ng line of control. Inihayag ng mga opisyal ng depensa ng India na inatake nila ang ilang pasilidad militar ng Pakistan bilang ganting hakbang matapos umano ang sunod-sunod na hindi inaasahang pag-atake ng puwersa ng Pakistan sa mga sibilyang lugar. Samantala, iginiit naman ng Inter-Services Public Relation o ISPR ng Pakistan na ang India umano ang nagsimula ng malawakang kampanya militar sa ilalim ng dahilan ng kontra-terorismo at sinabing buong lakas na tumutugon ang kanilang puwersa upang ipagtanggol ang kanilang soberenya. Wala pang tiyak na bilang ng mga nasawi, ngunit ayon sa paunang ulat, 12 ng sundalo at sibilyan ang nasawi mula sa magkabilang panig habang daang-daan pa ang sugatan. Isinasayos na rin ang paglikas sa mga nayon malapit sa hangganan habang naglabas ng mga babala ang mga otoridad sa mga pangunahing lungsod tulad ng Srinagar, Lahore at Amritsar. North Korea nagsagawa ng panibagong missile test sa pamumuno ni Kim Jong-un. Pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagsusuri sa isang short-range ballistic missiles at long-range artillery noong Huwebes ayon sa ulat ng kanilang state media ngayong Biyernes, Mayo 9. Binanggit sa ulat na personal na sinaksihan ni Kim ang test firing ng mga sandata bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahang militar ng bansa. Kabilang sa kanyang pahayag ang pagtutok sa kahalagahan ng pagiging handa ng mga puwersang nuklear ng North Korea sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga tagamasid, ang hakbang na ito ay posibleng tugon sa patuloy na mga joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea na matagal nang tinutuliksan ng Pyongyang bilang banta sa kanilang pambansang seguridad. Patuloy ang pag-aalala ng international community sa mga aktibidad militar ng North Korea, lalo na't paulit-ulit nitong nilalabag ang United Nations sanctions na nagbabawal sa paggamit at pagdevelop ng ballistic missiles. Naglabas na rin ang panibagong panawagan ang ilang bansa para sa diplomatikong solusyon at pagpigil sa lalong paglala ng tensyon sa Korean Peninsula. Presyo ng langis posibleng tumaas sa loob ng linggo bago ang negosasyon ng US at China. Naitala ang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo habang inaabangan ng mga mamumuhunan at merkado ang muling pag-uusap ng Estados Unidos at China kaugnay sa kanilang patuloy na negosasyon sa kalakalan. Ayon sa mga ulat mula sa pandaigdigang merkado, inaasahan ang lingguhang pagtaas ng presyo ng krudo bunsod ng Pag-asa na maaaring magbunga ng positibong resulta ang paparating na trade talk sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Dagdag pa rito, may mga salik din tulad ng patuloy na tensyon sa mga bansang may kinalaman sa produksyon ng langis
Gayon din ang pagbaba ng supply sa ilang bahagi ng mundo na nagpapalakas sa presyo nito. Inaasahan ng mga analyst na mananatiling sensitibo ang presyo ng langis sa anumang anunsyo o pagbabago sa usapang US-China na maaaring magdulot ng biglaang paggalaw sa merkado sa mga susunod na araw. Civil Service Commission, pinayagan na ang high school graduates na makapasok sa serbisyo publiko. Inanunsyo ng Civil Service Commission o CSC ang pagbabagong ginawa sa qualification standards para sa mga first level position sa pamahalaan, kung saan formal nang pinayagan ang mga high school graduates na makapasok sa serbisyo publiko. Sakop ng bagong patakaran ang mga nagtapos ng junior high school o grade 10 at senior high school na grade 12 sa ilalim ng K-12 program. Ayon sa CSC, layunin ng reformang ito na palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipinong nagnanais na maglingkod sa gobyerno, lalo na sa mga kabataang hindi nakapagkolehiyo ngunit may sapat na kakayanan. Binigyan din ng komisyon na ang mga aplikanteng high school graduate ay kailangang makapasa pa rin sa kinakailangang pagsusulit sa serbisyo sibil o anumang kwalipikasyong itinakda para sa partikular na posisyon. Bahagi ito ng mas malawak na hakbangin ng CSC upang gawing mas inklusibo at abot kamay ang mga oportunidad sa trabaho sa sektor ng gobyerno, alinsunod sa pagbabago ng sistema ng edukasyon sa bansa. Maayos, payapang eleksyon, target ng COMELEC. Manila, Philippines, naniniwala si Commission on Elections COMELEC, George Erwin Garcia, na isang maayos at mapayapang halalan ang mararanasan sa Lunes, Mayo 12. Napakataas ng ating paniniwala sa mga kababayan nating botante na sila ay boboto at magiging tahimik ang ating eleksyon anang 4th nitong Sabado. Paliwanag niya, mabilis na matatapos ang botohan dahil na-set up naman ang mabilis na sistema at proseso para matiyak na magiging mabilis ang pagproklama sa mga magwawaging kandidato. Umapila rin sa publiko na magtiwala sa proseso ng eleksyon at huwag papatol sa mga fake news na kumakalat. Paniwalaan lang natin ang sistema at proseso at huwag paniwalaan yung mga kasinungalingan na nakakalat sa atin ngayon. Lalo na yung organized misinformation, disinformation at mga fake news. Aniya pa, muling kinalampag din ni Garcia ang mga lokal na kandidato na kusang tanggalin nitong Sabado ang malalaking campaign materials sa highway. Dapat 12:01 AM, bawal na ang pagkakalaking campaign materials. Yung mga nakakalat sa mga highway, dapat tinatanggal na. Advice natin sa mga kandidato, lalo na yung may malalaking tarpaulin, tanggalin nila ngayong araw. Paalala niya, bukas ng 12:01 AM, bawal na ang pangangampanya
lahat ng klase ng pangangampanya kahit sa social media. Dagdag pa niya, iginiit niya na ang Task Force Baklas ay patuloy na magsasampa ng kaso sa mga lumalabag kahit mismong araw ng Lunes o botohan. Kahit araw ng Lunes, pwede kaming mag-file hanggat hindi nila napoproklama. Kahit naproklama na, pwede ang election offense ay kasong kriminal, ani Garcia. Sinabi ni Garcia na mas mataas ang responsibilidad ng mga botante laban sa vote buying dahil walang makakapamili kung walang magbebenta. Kabilang sa mga tinuturing na vote buying ang libreng sakay sa mga boboto at libreng almusal. Nilinaw niya rin na hindi totoo ang mga kumakalat na post na undervoting o kulang sa boto ay daan upang manipulahin ang boto. Hindi totoo yan. Yan ay kasinungalingan. Kahit kulang ang boto, basta wag lang sobra. Pwede yan. Mabibilang at mabibilang ang boto, aniya. Election 2025, walang banta sa seguridad ayon sa PNP. Manila, Philippines, walang namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad ang Philippine National Police o PNP kaugnay ng gaganaping lokal at nasyonal na halalan sa darating na Lunes, Mayo 12. Ito ang inihayag nitong Sabado ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kung saan handang-handa na ang PNP para sa pagbabantay ng midterm polls. Wala naman tayong namomonitor na seryosong banta, pero hindi tayo nagkukumpiyansa at patuloy ang ating intelligence gathering, pahayag ni Fajardo. Sinabi ni Fajardo na sa kabuuan ng election period ay naging mapayapa. Ito bagamat may ilang mga insidente ng karahasan na naitala dulot ng alitan sa politika. Una rito, sinailalim ng PNP sa full alert status ang buong pwersa nito upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng halalan. Nasa 163,000 police officer ang idineploy sa buong bansa. Sa kasalukuyan ay nasa 40 ang naitalang election-related incident. 26 dito ang violente at 40 naman ang non-violence. Karamihan naman sa mga violenteng insidente na may kinalaman sa halalan ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakapagtala ng 8 insidente at Cordillera Administrative Region o CAR na may 7 namang kaso. Patuloy ang monitoring ng PNP lalo na sa araw ng botohan, bilangan at hanggang sa mailuklok ang mga nagwaging kandidato. At yan po nagtatapos ang aming balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos at Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalaga. To God be the glory, and let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo! Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc.,
the only Filipino American channel always within reach.